Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence na ko po. Butata, itong si Ces Drelon ba, sa ginawa nilang interview kay Toby Tiangco. Talagang napahiya itong si Ces Drelon. Gusto niya kasi na yung 125 million confidential funds ni BP Sara ay kaya gustong ipasok sa statement ni Toby Tiangco. Toby Tiangco, parang sinasabi ng Toby Tiangco dito na sabi niya, ito ang sabi ni Ces Drelon ha, kahit na malaking pera pa rin yun, making that face na para bang gusto niyang mag-impeach na. Sabi ni Toby, I mean, you compare it. Ayaw ko nung nagmamalinis Ayaw kong yung naghuhugas kamay ka, palabasin mong ikaw malinis, ito naman si Saldi, bakit hindi mapanagot? So, the government has to do something para mapanagot si Zaldico. Pangit naman kung si BP Sara i-impeach nyo, tapos bilyones mga inamin ni Zaldico konektado kay BBM, kay Sandro Marcos, kay Liza Marcos, kay Martin Romualdez, deadma lang ang gobyerno. Puro ng VP Sara. So, ngayon kabibig, parang dalawang impeachment daw ang pwedeng mahain sa Kongreso ngayon, impeachment ni BBM at impeachment ni VP Sara. Rinig ko sa mga chismosang palaka na para yatang hindi nakakuha ng massive support. For the meantime itong second impeachment ni BP Sara kasi ramdam ng mga Kongreso, baka pag darating yan sa Senado, hindi na yan suportahan Pero kay BBM para yatang iba ang hangin ngayon. Parang marami ding mga kongresista na gustong pumirma sa impeachment ni BBM. Nako, eto muna yung interview ni Ces Drelon kay Toby Tiangco kung saan butata si Ces Drelon. Alam naman natin na kakamping itong si Ces Drelon noon pa. Ano kaya ang rason nila kung bakit sila galit kay VP Sara? Kasi kabibig, di ba si Digong ang nagpasarado ng franchise ng ABS-CBN? Hindi ba nila alam kung ano ang rason bakit napasarado ang ABS-CBN? Kung talagang researcher sila, kung talagang yan ang trabaho sa media para mag-research at alamin kung ano ang rason kung bakit napasarado ang ABS-CBN, dapat matagal na nilang accepted na kailangan nilang magdusa at harapin nila ang tawag dito, yung kanilang karma until now. Dala pa rin sa puso ng maraming kapamilya artist ang galit nila kay Digong. Hindi sila makapatawad. Kaya sali si VP Sara dyan. Watch this video. Sara, kay VP Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito, no? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si Saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Tama. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hypocrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao, di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tama. Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tama. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean, you compare it, diba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, diba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hope pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. Tama. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Tama. Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Tama. Pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay
Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi. Tama. Di ba? Napaka-ipokrito talaga ng ibang mga kongresista, no? Imbis na ang dapat ipanagot nyo, yung talagang totoong lantaran na nagkokorap at, di ba, nagnanakaw ng pera ng bayan, andon sila nakapokus kay VP Inday. Tama si Chobis Chanko, di ba? Bakit nakapokus kay VP Inday? Ang dami-daming katakot-takot na korupsyon. Lantaran na korupsyon ang nakikita natin ngayon. Kaya alam nyo, ang mga Pilipino, hindi tayo, hindi na tayo bulag sa mga nangyayari ngayon. Halatang halata na ang ginagawa nila kay VP Inday Sara, politically motivated. Hindi naman dahil gusto nilang labanan ang korupsyon. Hindi! Kasi kung gusto niyong labanan ang korupsyon, dapat mas nakatutok kayo kay Zaldico at nakatutok kayo sa mga kongresistang sangkot dyan sa flood control scandal. So yun na nga mga kabibig. So ito ang mga komento ng ating mga netizen. Why only Zaldi, si Martin at Marcos, lahat sila panagutin. Tapos itong si Ses, templa-templado kay VP Sara. Syempre, andun pa rin yung galit nila kasi napasara ng ama yung station ng ABS-CBN. Nonetheless, they're always opposition kahit sino mang makaupo. Pero kainsuka kasi sila. Kainsuka. Remember ang chika na si Martin Romualdez ay isa sa mga shareholder ng DZMM, ng ABS-CBN daw. Says Drilon, move on. Bias ka pa rin ba? Oh. Not surprising. She's a big dilawan ever since pa. Masyak tayo kung she is pro Sara. Oh. I remember the same expression from 24 Oras Anchors nung nakita nilang mananalo si BBM. Look at them now. Look at them now, kundi saan kainsuka sila kay BBM. Toby's statement is in line with John Vic's statement na they are even asking Portugal for extradition treaty in Nizaldi. Pinaspasan nila para may rationale or justification man lang yung pag-impeach nila kay Sara, which is true naman, di ba? Kaso Toby is just another faction, same thinking. May faction dyan tulad ng Makabayan Black na ipupush pa rin come what may ang impeachment ni VP Sara. Tommy's faction will eventually sign it kahit di siya pumirma. Andyan na 351 days before 2027, then labasan na ng alas ang mga yan kung sino ang papanigan for their political survivor. Pero sabi ng iba, naku, for political survivor, pilian nyo si VP Sara. Kasi ang mga tao, nakalista na yung mga pangalan ng mga kongresista na pumirma sa unang impeachment ni VP Sara. Kung pipirma ulit kayo na pangalawang time na. So it means talagang there's something. Sabi nga ni Toby Tiangco noon na walang pirma, walang incentive. Pag pumirma, may incentive. So naranasan na rin ng ibang mga politiko nung pumirma sa impeachment ni VP Sara, marami mga politiko ang talagang umiyak that time. Kasi ang hirap nilang manalo. Yung iba nga, nagpatulong na lang sa Comelec para manalo. Diba? Like Benny Abante. Nanalo siya kahit talo. Sabi ng Comelec. Diba? Maraming mga tumatakbong politiko na pumirma noong first impeachment, pasalamat sila, wala silang kontra that time. Pero I'm not sure with 2028. Kasi kung tatakbo si VP Sara, I'm sure lalagyan niya ni VP Sara lahat ng mga distrito na kaalyado ni VP Sara. I'm sure ang mga tao, bubutuhan yan. Kaya mag-isip-isip talaga ang mga politiko ngayon. Kung tama ba pipirma sila sa impeachment ni VP Sara or matatapos ang kailang political career. Nako, pag-isipan nyo, magnilay-nilay kayo, di ba? Malapit na ang 2028. Yung mga traidor, goodbye sila. Yung mga tao, knowing ang trust rating ni BBM negative, pero kay VP Sara bumubulwasak, tumataas. So, meron talagang kapit si VP Sara sa mga tao. May charm, may power si VP Sara sa mga tao. So, yan ang iisipin ng isang politiko. Saan ako kakapit?
kay Bongbong Marcos na patapos na ang kanyang termino? Or doon ako kay VP Sara na sisimula pa lang ang kanyang termino sa pagka-presidente sa 2028. Kaya ngayon mag-strategize na ang mga politiko ngayon. No? Mahirap. Mahirap na baka end of your political career ngayon 2028. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.